They're actually bringing you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. That is Kidnapping. kidnapping. Would you answer that, Mr. President, on the proper forum? Andito naman mga abogado niyo. Okay na sila. Kaya nga, but sabihin mo yung ICC is out of the question. Yes. Dito tayo prosecute niyo ako, i-detain mo ako, pakainin mo na ako, patulugin mo ako. You file charges, the worst charges that you can imagine, do it. But dito sa Pilipinas, hindi ako I do not recognize. Dili niya atrasan. He will face whatever case that they will file against him. But he would always say that he will face it here in the Philippines before a Filipino court, tried by a Filipino judge. No? So mo gina ang iyang baruganan, sukat na sukat. Dili niya atrasan kung saan mga kaso na i-file sa iyaha kung naaman. Busa, abot lang masulti mga ako nahisgot naman to kaganina, na ang ICC, which is a foreign court outside of the Philippines, can only come in if, as mentioned by Tio, the principle of complementarity will have to be complied. Meaning, ang atong local courts, from the local courts here in Davao all the way to the Supreme Court, is unwilling and unable to prosecute these cases. Prosecute and try these cases. Sabihin, hindi niyang tanan. Kung atong musulti kong maayong gabi kay ang atong tatay Digong, ang atong langdong mayor na paman dito, nakagulong. And I was looking at the background. 100 days. Usa ka gatos ka adlaw. Usa ka gatos ka adlaw sukat giditina o illegally i-kidnap dito siya, brought to the Hague. Tagaan ang tamong gamay punto. Ganong illegal ang iyahang pag-transport sa iyaha sa Hague. Kaya pala mo, kung inyong tanawin sa mga litrato, para tala mo igamay idea. I was there all throughout the day of March 11, 2025. Some people say it was a historic day. To me, it was a day of infamy. Daghang kayong mga paghitabo na dili angay mahitabo kay sumpak sa balaod. Usa lang o duha ang akong isulti sa inyo. Kung mubiyahe mo sa gawas, ang inyong gikinahanglan na dadon unsa passport o visa. E balo ba mo na walay pito sila kabo? Upat kauban si Tatay Digong, si E.S. Villaldea, si Romy o iyang nurse. Duha kabuok si IDG personnel o a certain Mr. Marcos Lacanilaw. Ibalong mo sa ilang grupo, si Mr. Lacanilaw lang ang na-Schengen visa sa akong naibawan. Paunsa man na itabo na gitagaan clearance nga ipalupad ang mga tao na walay sakto na travel document. Sa balay, Paunsa. Kuha ng dakong pagkatana. Ikaduha, kung naay foreign judgment or order na pikan sa gawas, dadon na rin para i-implement. Yun na, mahintabo
unless iagi sa korte. Atong korte. Ako na lang i-ehemplo. Madungog na nimo na i-divorce gikan sa gawas. Kaya ipatuman, kintahay na lang sa Las Vegas. Pagkabot na rin yung mga matuman, di mga ilon, ilalong sa balaod sa Pilipinas, kundi iagi nato sa korte sa Pilipinas. O ipahibalo, o ipatuman, nga ang diborsyo dito sa gawas, sakto o tunhay, walang tumanon sa korte dito. Ang akong pasabot, kung naay susama atong inasulti nilang arrest warrant na gikan sa ICC, di na pwede mahitabo na katulang by virtue of that warrant, ipalupad niyo ang tao balik dito sa ICC kung kinsa or kung asa gikan ang arrest warrant. Dili na mao ang procedure. Iagi yun siya sa local court. And even under ICC rules, under the Rome Statute, nakabutang muna dito nga dadon ang giditina o gidakop by virtue of an ICC warrant to the competent local competent judicial authority. Pasabot dadon sa local na korte, and in this case sa Pasay City, because Villamor Air Base is located in Pasay City. Busa daghan ang nasubo, daghan ang naglagot, daghan ang grabe ang atong mga emotion sa nahitabo itong Marso 11. 100 days and until now is still in detention. We know that his lawyers in The Hague is trying their best. As we already have known, they have applied for what we call an interim release for PRRD or Tatay Digong ug atong mayor usab sa Davao, Mayor Rudy. Ang akong hangyo ninyong tanan diri ug sa mga gapaminaw karon, atong padayon nga pag-ampo nga matuman ang atong hangyo nga makagawas na siya, na even on a temporary basis. 100 days of sacrifice, the sacrifice of one man, nga wala niya giatrasan. Ingon na siya sa kapila, even in front of the Senate, when he was called to the Senate, even before, in front of the congressman, when he was called to the Quadcom committee, dili niya atrasan. He will face whatever case that they will file against him. But he would always say that he will face it here in the Philippines before a Filipino court, tried by a Filipino judge. No? So mo gina ang iyang baruganan, sukad na sukad. Dili niya atrasan kung unsang mga kaso nga i-file sa iyaha kung naaman. Busa, abot lang masulti mga kon nahisgot naman to kaganina, na ang ICC, which is a foreign court outside of the Philippines, can only come in if, as mentioned by Tio, the principle of complementarity will have to be complied. Meaning, ang atong local courts, from the local courts here in Davao all the way to the Supreme Court, is unwilling and unable to prosecute these cases. Prosecute and try these cases. Ambot lang kung mutubag pa sila na dili nila kaya ni. Nakaya kay nila ang usa ka adlaw na sa isipta o 56 kabok nangamatay sa panahon sa Ampatuan Massacre. Nakaya sa atong Philippine judicial system. No?
to prosecute and try the people who were responsible in that deadly massacre. And yet, kani nga pangitabo for a long time, wala na sa poder ang atong Tatay Digong, former president. Wala na siya posisyon. Unsa may ilang gikahadlukan, pwede na nila kung na sila i-file nga kaso. Padayon lang. Atong iyahan ng ibarugan na iyahan ng atubangon. Uban sa iyahang mga abogado. Busa, ako mismo, pwedeng sakita gid sa akong buot. Ang akong pamilya naapektuhan po. Abot lang sa inyo, ang akong asawa, maihap lang ang adlaw, sugat siya napadala sa Hague. Nahantod karon paghilak. Napog ko yung mga naibawaan na wa pag mahubas ang ilahang luha tungod sa naitabo ni Tatay Digong. So ang akong hangyo, my humble request for all of us here is to continue to support him, to continue to show your love for him, to continue to pray for him. Para siya po, matagamtam niya, bisag layo kay siya, matagamtam niya, no? Nga giday gyapon siya, gihigugma gyapon siya sa mga tao nga iyang giserbisyo. Malihog lang po ninyo, ipadayon nato ang atong suporta o ang atong pag-ampo para kaniya. I was in The Hague for about 2 weeks. Aging saad na ko to. Kaya katong namin sa Villamor, yung isa diri sa kilid, ningon ako saya riding ako kauban mo kay wa ko'y passport. Pero maabot ang panahon kung hitabo magaling na dan kong kadito, kapasok tira. So niapas ko. Nakita na ko dito what is to be truly Filipino. Grabe ang suporta sa atong mga OFW. As in, grabe yun. The first time I met these people was on the second day. Matingala na lang ko, I was walking along the road. Himamat lang ko ninyo gamay ha. Kung unsa ang akong na-experience dito, kung unsa kalalong ang ilahang paghigugma o pagsuporta kay Tatay Digong. I was at The Hague and I was looking for direction. Dalakaw-lakaw mo dito. Na inidool upat ka babay. Sila pa iniuna o tagad na ako. Filipino. Yung oo. Nakabantay siguro sa ako ang intonation. Ingon po dayon itong babay. Bisaya? Bisaya. So naghimamat mi. Taga Dumaguete. Ang duha. Bisaya ko to pero taga Leyte itong duha. Unya, nangutana ko ila, kay nag-ubat ng upat, asa mo din mo gikan. So, katong taga Dumaguete, 2 hours from The Hague, nagbiyahe by bus. Abi po ko, o katong duha, kauban niya, ingon lang po dayon, adili, gikan mi og Switzerland, wa ko gibalong asat kung sa kalayaan ng Switzerland. Ingon po din, kung sa kalayaan ng Switzerland, 2 ka oras by plane. Natingala ko nga, niari lang mo diri para maadto dito sa ginatawag na ito Duterte Park. Ano sa mo bumalik sa Switzerland? Pag human ka mong bisita dito, muli. Natandog ang akong balatian. Pag-abot ako sa Duterte Park, daghan kay mga tao. Asa man kagikan, sir? No? O saan ka galing? Italy. Ang isa, 6-hour ride from London. Ang uban,
mga lisakay nga mga seafarers, mga seaman. No? Nakanaog mga usa ka adlaw o duha ka adlaw, muhapit yun dito. Yan ang importante man sa mga Pilipino madto dito. Nagpaila sila sa ilang pasalamat, lalong o tinuod nga pasalamat o pagpakita og suporta. Kaya mo mga ano, one of the visits of Hanilet, ito sa dito, nibisita siya sa sulod, paggawas, na-istorya si Hanilet sa ako. Niya, di pangutana, kung sa may nisulti ni Tatay Digong, di mo, para ka na mo. Ibaw ka kung sa di pangutana daw ni Tatay Digong, ingon siya, napa ba yung mga tao sa gawas? Mo iyang pangutana. Nag-inusara sa sulod, sa iyang silda, ang iyang pangutana, napa ba yung tao sa gawas? Makaako, magkaanak tubat. Pero pamasin pa lang, moingon doon po dinoon na siya, nga nung naamay tao sa gawas, wala sila manarbaho. Ingana po na ang iyang pagday, na ayaw na tayo mong pagpakita o suporta na hasta ka mong mapirwisyo. Pero ingana ang pagkatao sa atong Tatay Digong. And we have claimed him to be our own. Claim him to be our own. Kung atong nang ipakita atong katapusang eleksyon. Ibalo ba mo nga ang nadawat nga boto ni Tatay Digong as mayor of the city of Davao is the highest in the history, in the electoral history of Davao City. Ever. O ako paginang butangan o gamayng punto, ang lamang niya sa pinakaduol nga kalaban, kapila pilon-pilon ang lamang. 80,000 sa katong ikaduha, siya hapit na 700,000 votes. Ingana ang inyong pagdaig sa atong Tatay Digong. Pero labaw sa tanan, ingana po ang inyong expectation nga mubalik siya diri para musilbi o balik sa atuang tanan dinhi sa City of Davao. Busa padayon ang atong pag-ampo nga moabot ang adlaw, di na ta mo ihap palihog lang og sa ikaduha nga usa ka gatos nga adlaw. Hinaot pa unta nga mahibalik na siya sa tukma o madali na panahon. Maayong gabi sa inyo.